I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hands than to be the king of a vast domain and to be held in dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and to be held in dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Yes, I'd rather have Jesus than anything this world affords today. In a time full of war, be peace. In a time full of doubt, just believe. Jesus is the light, let Him shine through you and me. In a time full of doubt, just believe. In a world full of hate, be a light. When you do somebody wrong, make it right. Don't hide in the dark, you were born to shine. In a world full of hate, be a light. In a place that needs a change, make a difference. In a time full of noise, just listen. 'Cause life is but a breeze, better live it. In a place that needs a change, make a difference. In a world full of hate, be a light. When you do somebody wrong, make it right. Don't hide in the dark, you were born to shine. In a world full of hate, be a light. In this race that you're in, don't slow down. You only get one go around.
cross the finish line and hear the trumpet sound. In this race that you're in, don't slow down. In a world full of hate, be alive. When you do somebody wrong, make it right. Don't hide in the dark, you were born to shine. In a world full of hate, be alive. Don't hide in the dark, you were born to shine. In a world full of hate, be alive. In a world full of hate, be alive. Blessed morning to each everyone. Good morning and praise God for another episode here in Human Every Morning, developing a strong faith to God. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nandito po ngayon at nagpapasalamat ako sa Panginoon na tayo po ay nakabalik muli ng maayos at merong kagalakan. Ano? At meron tayong panibagong mensaheng maririnig mula sa salita ng Diyos. Good morning to our brothers and sisters. And we have a great time from our Philippines trip from Philippines, and praise God that we accomplished our purpose while we're going there. And congratulations to all our Bible students that graduated last month, for Giovanni and my wife Briselle. Thank you for blessing that you finished the course. But this is not only finishing the Bible school, but you need to start a ministry that preach the Word of God and preach the gospel of the Lord. All right, good morning to our brothers and sisters, wherever you are. May God bless you. May God give you extra strength. My prayer is that God will give you wisdom and extra strength for the whole day. Ano? At tayo ipagpapalain ngayon. Patayin muna natin yung mga nandito na. Baka hindi pa nila alam. So, tingnan natin kung good morning, Brother Mac, all the way there in Perth, and Brother Yandy. Good morning. Good to see you here. At see you soon, Brother Yundi, and my prayer is that God will bless your family. All right, so I hope we're ready for another episode here. We will talk about chapter number 7 of First Kings, chapter number 7, if you would. Okay, chapter number 7, and it's all about again lesson from the Solomon's life. And praise God that yesterday we just have a rest because we feel a little bit sinuses, but praise God that God gave us extra strength for today. First Kings, if you would, chapter number 7, please. We will read beginning in verse number chapter number 7, First Kings chapter number 7, and we will talk about another blessing from the Word of God that encourage us, and I do believe the Lord will give us extra strength. Again, if we are maturing in the Lord, if we are growing up in the Lord, the faith that you had this morning will to be stronger, the faith that you had when you first believed. So lahat ng ating pananampalataya ay lumalago po yan. And faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Okay? So I hope we're ready. Are you ready this morning? Amen. Diyan na ba sila brothers and sisters sa Perth? Pwede na po kayong join at maganda po itong pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay? And naniniwala ko na tayo ay pagpapalain ngayong umaga. Okay? So, I believe the Lord will bless us this morning. So, turn with me in chapter number 7. Let us read in verse number 1. But Solomon was building his own house 13 years, and he finished all his house. And verse number 2, please. He built also the house of the forest of Lebanon. The land thereof was 100 cubits, and the breadth thereof 50 cubits, and the height thereof 50 cubits, upon 4 rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars. The verse number 3, and it was covered with cedar above, upon the beams,
that lay on 45 pillars, 50 in row. And verse number 4, and there were windows in 3 rows, and lights was against light in the 3 rounds. And verse number 5, and all the doors and posts were squared with the windows, and lights was against light in 3 rounds. Verse number 6, and he made the porch pillars, that length thereof was 50 cubits, and breadth thereof 30 cubits, and the porch was before them. And the other pillars and the thick beams were before them. And verse number 7, then he made a porch for the throne where he might judge, even the porch of judgment, and it was covered with cedar, from one side of the floor to the other. Verse number 8, and his house where that he dwelt had another court within the porch, which was of the like work. Solomon made also an house for Pharaoh's daughter, whom he had taken to wife, like unto his porch. And in verse number 9, all these were of costly stones, according to the measures of stones, with so within, without, even from the foundation unto the coping, and so on the outside toward the great court. And in verse number 10, and the foundation was of costly stones, even great stones, stones of 10 cubits, and stones 8 cubits. Verse number 11, and above were costly stones after the measures of stones, and cedars. Verse number 12, Bible says, and the great court around about was with the rows of shown stones and row of cedar beams, both for the inner court of the house of the Lord and for the porch of the house. Verse 13, and the king Solomon sent the bench Hiram out of Tyre. All right, I want to share to you this morning, very important this morning, that help us to develop our faith to God. At makikita po natin sa ating binasa kung paano po sinalangsang ni Solomon yung kanya pong mga ginagawa. Ano? And I believe the Lord will bless us. Okay? I want you to share this morning, according to the Word of God, building what lasts for God. This is about building what lasts for God. Let's pray first. Heavenly Father, thank you, oh God, for another episode here in our Bible program, here in Human and Bird. My prayer, oh God, please help to understand thy words. We need to develop our strong faith to you, oh God. Especially you, we need to develop a great faith that based on your words, not based on opinions of others, not based on our own understanding, but based on your perfect words that recorded in this book. I pray, oh God, to minister our hearts. Because without you, oh God, we're just good for nothing. Any sins that you see in our heart, forgive us. Cleanse us from our iniquity. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Okay? So this morning, I want you to share uh, in this chapter 7. Remember, we talk about in First Kings chapter 6, Solomon built the temple of the Lord. Okay? But in chapter 7, we see something interesting. Ano po? At makikita po natin dito, tinayo ni Solomon ang templo ng Panginoon sa chapter number 6. Ngunit ngayong chapter 7, may makikita tayong mahalaga. Okay? The temple took 7 years, the Bible says. And Solomon also built his own house. Okay? In this chapter, you will find out that the temple took 7 years, but his own house took 13 years to build. So this chapter shows us not only construction, but priorities. And then also, you will find out here craftsmanship and dedication. So, again, sa mga hindi maintindihan yung aking ini-English, ang templo ay natapos po sa loob lamang ng 7 taon. Pero yung kanyang bahay na pinagawa ni Solomon ay inabot ng 13 na taon. So, ipinakikita ng kabanatang ito na hindi lang pagtatayo, kundi prioridad at meron din pong kalidad at dedikasyon. At itinuturo po nito sa atin mga kapatid na ang isang mahalagang katotohanan na ang itinatayo mo sa buhay ay nagpapakita kung ano ang mahalaga sa iyo. Let me say again. So the truth that we can understand in chapter 7, according to the Word of God, brethren,
so that you don't miss that. What you build in life reveals what matter most to you. Let me say again, what you building in life, what kind of life you building is what matters most to you. Are you building for God or only for yourselves? And this is what we need to do. We need to understand. The Bible says in verse number 1, according to the word of God, but Solomon, the Bible says, but Solomon was building his own house 13 years. See? So the temple was built in Jerusalem. It's about 7 years. But his own house built, the Bible says, 13 years. So number 1, be careful with your priorities. Either amen. Nariyan na po ba kayo? Sa mga kapatiran ko po na narito na, good morning. Dito na sila, si Sir Ronald, good morning sa iyo. Makikita po natin dito, Solomon spend more time building his own house. Either amen. Than the house of God. So this is about something that brethren, if you study the Bible, you will find out that there's interesting thing here. We see something interesting. The temples took 7 years, but his own house took 13 years. Okay? Solomon spent more time building his own house than the house of God. What does it mean? Brethren, even good things like building a home can become dangerous when they take priority over God. So, ibig sabihin mga kapatid, be careful with your priorities. Pag-ingatan natin at tayo po mga kapatid ay magkaroon po ng ah, pagnanasa at pag-iisip na kailangan pa pag-ingat natin. Sabi ng Biblia, mas matagal ang ginugol ni Solomon sa pagpapagawa ng sarili niyang bahay kaysa sa templo ng Diyos. At ito po ay hindi lamang po basta-basta. Pinasulat po ito ng salita ng Diyos kasi po makikita po natin ito'y babala na kahit mabuting bagay tulad ng bahay na inyong tinatayo ay magiging mali kung nauuna yan kaysa sa Diyos. Brothers and sisters, what we can understand here, don't give God leftover time. We always hear this, but we need to remind again that put God first in your schedules and check your priorities regularly. The Bible recorded this passage of the word of passage of verses in this book because God's word simply saying to us, God says simply saying to me, is God simply saying to you that be careful with your priorities. Either amen. Be careful with our priorities. I remember a person may work hard to build a career but neglect his spiritual life. In the end, he has success but no relationship with God. That's why we need to be careful with our priorities. Solomon spent more time building his own house than the house of God. So ingatan natin yan. Ano ang priority natin ngayong umaga? Ano yung dapat natin makita ngayong umaga na naipa-priority natin? Uy, napaka-busy natin sa mga nakaraang araw, di ba? Galing tayo ng Pilipinas, napaka-busy natin. Pero mga kapatid, hindi yun excuse para hindi natin ituloy yung gawain ng Panginoon. Ako po personally ay talagang napaka-busy ng mga nakarang linggo. Hindi naman tayo basta nagbakasyon lang, tayo ay nag-reach out, tayo ay nag-involve sa mga ministries na meron tayo. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid, hindi na natin gagawin yung regular nating ginagawa. Kailangan makita po natin at mapag-ingat natin kung ano yung na prioridad sa buhay natin. Mas matagal ang ginugol ni Solomon, sabi ng Biblia, sa paggawa ng sarili niyang bahay kaysa sa templo ng Diyos. Kaya makikita po natin dito, maaaring magsikap, mga kapatid, ang isang tao sa trabaho, pero napapabayaan ang kanyang spiritual na buhay. At sa huli, may tagumpay siya, pero wala siyang relasyon sa Diyos. Just like a person may work hard to build a career, but neglect his spiritual life. Remember, we are people of God. And God commanded us to grow. And you need to always connected
to Him. Either amen? Kaya nga, don't give God your leftover, but put God first in your schedule. If we put God in our career, brothers and sisters, we will succeed. Unahin natin ang Diyos sa iyong araw-araw. Kagaya nito ngayong umaga. Sino lamang po ang may interest na makinig ng salita ng Diyos? Huwag natin mamaliitin itong napapakinggan natin. Ito po ay magpapalakas sa buhay natin. Kaya nga, ang oras mo ay nagpapakita ng pagpapahalaga yan. Kung ano ang pinahahalagahan mo. Ang oras mo ngayon, saan mo ginugugol yan? Yan ang nagpapakita ng mahalaga sa iyo. Your time reveals what mattered the most. Did you get that, brothers and sisters? Because what you build in life, let me say again, reveals what matters most to you. Sa madaling salita, ang itinatayo mo sa buhay mo ngayon ay nagpapakita yan kung ano ang mahalaga sa iyo. Mahalaga ba sa iyo na makilala mo ang Diyos? Mahalaga ba sa iyo na kilalanin mo ang Diyos? O mahalaga ba sa iyo na hindi mo kilalanin ang Diyos? Tandaan natin, dalawa lang ang pamilya dito sa mundo. Kung hindi tayo sa Diyos, kanino tayo? So, kaya tatandaan natin po ito. Kaya tayo bilang mananampalataya sa mga member ng church, as a member of our church, I encourage you. And this is powerful teaching. It teaches us a powerful truth. When Solomon built a temple, it took 7 years. Right here in verse number 1, the Bible says Solomon was building his own house 13 years. Why? Why God recorded this? Because it teaches us a powerful truth that what you build in life reveals what matters most to you. Either amen? That's why my question this morning is, are you building for God or only for yourself? By the way, be careful with your priorities. Be careful with our priorities. At makikita po natin dito po yan sa salita ng Diyos. Wala nang masama kung mapag-ingat tayo dyan. Minsan nakakalimot tayo pero ingatan natin. Nandiyan po kayo? Amen? Hello? Hello? Ganda umaga. So makikita po natin dito. And the Bible makes it clear this morning. And God simply saying, you need to be careful what are priorities. This morning, let's examine ourselves, let's ask ourselves, like what we talk about here, brothers and sisters, that what you build in life reveals what matter most. Either amen? So, kung ano yung binibuild natin, yan ang talaga magpapakita ng ating ano. So, Solomon, according to the Word of God, he spent 13 years on his own house and 7 years on God's house. This does not mean he rejected God, but it shows a shift in focus. Hindi ibig sabihin ito na tinalikuran niya ang Diyos. Kung nagawa, binigyan niya ng panahon ng templo ng Diyos para itayo niya. At mas marami yung ginugol niyang panahon sa pagpapatayo ng kanyang sariling bahay. Hindi naman ibig sabihin ito, mga kapatid, na tinatalikuran niya ang Diyos. Pero, ang sinasabi ng salita ng Diyos, kaya ito pinasulat ng Diyos, ang sinasabi niya, ipinakikita nito ang pagbabago ng kanyang prioridad. Mga kapatid, ang panganiw ay hindi laging pagtanggi sa Diyos. Tandaan po natin yan. Tandaan niyo po yan. Kundi ang unting-unting pagbibigay ng mas kaunting halaga sa Kanya. Wala na yata akong kausap dito. Hello. Good morning. Oh, Brother Jobs, dito na pala kayo. Good morning, Nanay Amelia. Si Sir Ronald, good morning sa iyo. Brother Russell, good morning. Brother John, good morning. So, makikita po natin dito, ito yung devotion natin na pinaalalahanan lamang po tayo. That's why, like what he said, be careful with your priorities. Because this does not mean that when Solomon built the house of God for 7 years and he's built his own house 13 years, this doesn't mean that he rejected God, but it shows a shift
in focus. It shows a sheep in focus. It shows his priorities now. And the danger is not always rejecting God, but slowly giving him less priority. Either amen? Yung mabawasan yung prioridad natin sa Diyos. Huwag natin laruin yung ating Kristiyano, mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano ay nagpapakita, for example, ano yung priority natin paglinggo. Hindi tayo pwede mag-schedule dyan ng mga appointment natin ng pampersonal. Kasi ang linggo ay para sa Panginoon. Hindi ka pwede dyan magpa-appointment ng pampersonal mo. Kung halimbawa may appointment ka ng Sunday, ipamove mo na lamang ng Monday or Tuesday. Huwag kang maglalagay ng appointment ng Sunday. Bakit po? Kasi ang linggo ay para po sa Panginoon. Nakalagay po sa Biblia, nakalagay. For the first day of the week, the Bible says all the disciples gathered together because Jesus said, all right, for the first day of the week, okay, we will meet you in the upper room. And the first day of the week is not Saturday. According to the Jewish calendar, it's the 8th day. In John chapter number 20. In the 8th day, the Bible says, so Jesus met the disciples according to Jewish calendar in the 8th day, not the 7th day. So first day of the week. And now we use Roman calendar, and now we use 7th day. That's why our brethren in Seventh-day Adventists is confused. What is the worship day and rest day? So now I want you to understand this because it is important that God command us and expecting us that we have time for Him. And Sunday, brethren, is for the Lord. You can spend much time in other days, but Sunday is for the Lord. Either amen? That's why be careful with your priorities. After Solomon spent 13 years on his own house and 7 years on God's house, this does not mean he rejected God, but it shows a shift in focus. Wherein the danger is not always rejecting God, but slowly giving him less priority, especially if you really understand the Bible. If you are uh, 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 matagal na sa pagiging Kristiyano. Imagine, he is slowly giving God less priority. And that's the danger, brethren. Ang panganib ay hindi laging pagtanggi sa Diyos, kundi ang unting-unting pagbibigay ng mas kaunting halaga sa Kanya. Brethren, I encourage you this morning, don't let career, don't let money or comfort take God's place in your heart. Be careful of slow spiritual drift. Either amen? Mag-ingat sa unti-unting paglayo sa Diyos. Delikado yan. Okay lang na mawalan tayo ng mga bagay na material. Huwag lang yung ating spiritual na mga bagay. I encourage you, what start a small neglect can become big distance from God. That's why give God your first time. Just like early in the morning. Why not early in the morning? Set at a time. I set a time this morning that I need to walk up and talk to God and read His Word and have time with Him and devotion together with my family. Give God your first time. Devotion, your devotion. Give God your best energy, not leftover. Give God your full attendance and full attention, not distracted worship. Either amen. May kausap pa ba ako? Hello? Umaga po sa inyo. Because what start as small neglect can become big distance from you or from God. You know, God should not be
second or third or last. He must be our first. Let's check. And Solomon spent much time on his own house. And 7 years, 13 years in his own house, and 7 years on God's house. So you will find out here that he shows a shift in focus. That it shows that slowly giving God less priority. Makikita po natin dito sa salita po ng Diyos. Mapapansin po natin dito. Kaya mag-ingat sa unti-unting paglayo sa Diyos. Kasi ang maliit na kapabayaan ay nagiging malaking paglayo natin yan sa Diyos. Kaya nga ibigay ang buong atensyon sa ating panambahan, sa ating gawain para sa Diyos. Nakikita po natin yan dito sa salita ng Diyos. See? Be careful. And Solomon, okay, talking about and showing to us this morning that the danger is not always rejecting God, but slowly giving God less priority. Amen? Nakuha niyo po ba? At least nakukuha niyo po yung pinaka punto ng umagang ito, yung ating pag-uusap, mga kapatid. Kaya nga, mapapansin ninyo, nawawalan tayo ng gana, nadidistract tayo sa mga bagay, sa mga hinahabol-habol natin. Pag madalas tayo may hinahabol, mga kapatid, nadidistract tayo dyan. Hello? Ano pa yung mga dapat natin mapag-ingat? Ano ba dapat yung ating makita sa salita ng Diyos na sinasabi ng talatang ating binasa? Napakaganda na nasasariwa natin yung salita ng Diyos. Nakikita natin yung may tutulong ng salita ng Diyos. Okay? So, the Bible says Solomon did not reject God overnight, but his priority slow shifted. Okay? And brethren, spiritual decline is often quiet and gradual. Ang paglayo sa Diyos, kadalasan tahimik yan at dahan-dahan. Are you there, amen? Number 2, be careful not to replace God with good things. The Bible says, verse number 2, he built also the house of the forest of Lebanon. And you will find out here, brethren, the Bible makes clear that be careful not to replace God things with good things. Solomon built houses. Solomon built systems. Solomon built forest of Lebanon. Solomon built structures. It's about good things. But good things can become idols when they replace God. Diyan makikita natin. Nagtayo si Solomon ng mga bahay at sistema. Mabubuting bagay. Pero mapapansin niyo po, ito pong mabuting bagay, maaaring maging Diyos-Diyosan kapag po na-less natin yung prioridad natin sa Diyos. Lagi nating isipin, ano yung gagawin ko ngayong umaga? Dapat napapasaya ko ang Diyos. Kung ikaw ay supervisor sa kumpanya, bago ka pumasok, unahan mo na, banggitin mo na yung mga pangalan ng iyong mga ililid. Banggitin mo na kung ano yung mga kailangan ng iyong mga trabahador. Panginoon, ang kailangan ng aking trabahador ay isip at maayos sa pag-iisip, maayos sa espiritu para mas matutunan nila yung gagawin nila. Panginoon, bigyan niyo rin ako ng mahabang pasensya para magabayan ko sila. Kung ikaw naman ay manggagawa, Panginoon, bigyan niyo ako ng maayos na pangangatawan at kalakasan at pusong mapagpanakop o pagpapasakop sino man ang namumuno sa akin. Ganyan po yan, mga kapatid. Ibig sabihin, nauuna kagad ang Diyos. Kasi kakatrabaho natin, napapansin natin, napapalitan na natin yung pinakamagandang bagay
yung mas mauna natin ang Diyos kaysa yung mga bagay na ginagawa natin. The Bible make it clear. Bible says Solomon built houses, systems and structures, and all of that is good thing. But brethren, be careful not to replace God things with good things. Brethren, anything, listen to this, that takes God's place is dangerous. Ano man ang pumalit sa mga bagay na para sa Panginoon ay mapanganib po yan. Napakamapanganib po yan. Always return your focus to God because anything that takes God's place is dangerous. It might be your work, it might be your family, and also your ministry can become distractions. Because anything that takes God's place is dangerous. Ano man ang pumalit sa Diyos ay mapanganib po yan. Kaya ibalik natin palagi ang focus natin sa Diyos. Are you there? Amen? So after Solomon built, the Bible says, Solomon, he built also his own house for 13 years. The Bible says Solomon built his own house for 13 years and he finished all his house. And verse number 2, he built also a house of forest of Lebanon. So what does it mean, brother and sister? Solomon built houses. Solomon built systems. Solomon built structures. Solomon built good things. But let me tell you this: the Word of God remind us that be careful not to place the living God with good things. Good things can become idols when they replace God. Like what I said, brothers and sisters, a while ago, pinag-usapan natin, kanina lamang po, napakalaga ng ating binabanggit po. It teaches us a powerful truth, like what we said, that what you build in life reveals what matters the most. Pinakikita po sa kabanatang ito, hindi lang yung pagpapatayo, kundi yung prioridad natin. At tinuturo nito, mga kapatid, ng isang mahalagang katotohanan. Ang tinatayo mo po sa buhay mo ay nagpapakita kung ano ang mahalaga sa iyo. Ano ang mahalaga sa iyo ngayon? Ano ang pinakikita natin ngayon? Ikaw lang makakasagot niyan, mga kapatid. Okay? So not only be careful with priorities, not only be careful not to replace God with your good things, like Solomon, he replaced God things in his good things. Okay? At anumang pumalit sa Diyos ay mapanganib. Okay? But number 3, be careful of divided attention. Mag-ingat tayo dyan of divided attention. Again, like what I said, is not about rejecting God, but slowly give Him less priority. Solomon have divided attention, and divided attention to God, brethren, can lead you in divided attention to the Word of God. If you have divided attention, brothers and sisters, it can lead you. Solomon gave attention both God's house and his own, but not equally. And God does not want partial devotion. Binigay ni Solomon. Pero mawasin nyo, kailangan, sinasabi lang ng Biblia, kaya nakikita natin yung buhay ni Solomon ngayong umaga kasi napansin natin na si Solomon hindi niya iningatan na divide yung kanyang attention. Salamat sa Panginoon na mayroong ganito pong pagpapaalala sa atin na wag natin i-divide yung attention natin. Pag divided attention, like what Jesus said, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve alcohol and Bible. You cannot serve Bible and battles. Be careful of divided attention. Avoid distraction, brothers and sisters.
According to the Word of God, Book of Matthew says, love God with your whole heart. Ibigay natin ang buo para sa Diyos. Kaya nga sabi ko po, huwag ibigay sa Diyos ang tira-tira. Eh, napakalaga niyan mga kapatid, di ba? Pagka divided ang attention mo, hindi ka makakapamuhay ng masaya niyan. Pag dalawa ang pinaglilingkuran mo, hindi ka makakapamuhay ng masaya niyan. Kaya ang dapat natin gawin, palakasin natin yung pananampalataya natin. Bakit? Kasi sa pananampalataya na yan, diyan mo mapapatunayan, diyan mo may experience kung tunay kang tinawag ng Diyos. Sabi ko nga po, Panginoon, kung tunay mo akong tinawag sa gawain ninyo, ipoprovide nyo ang aking pangangailangan. Pero minsan, gumagawa tayo ng paraan kasi divided na yung ating attention. Mga kapatid, kung talaga tinawag tayo ng Diyos, itutuloy natin yung gawain ng Diyos na kahit walang tumutulong sa atin. Kasi nga, ang Diyos ang inuuna natin. So, ang Diyos ang gagawa ng paraan para tulungan niya tayo ma-provide yung ating pangangailangan. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo, hindi pwedeng sasabihin mo na ako ay maglilingkod sa Diyos pagka meron akong support, ako ay maglilingkod sa Diyos lamang kapagka ako ay pinagpapala. Paano na lang pag wala pa tayong material na pagpapala, ibig sabihin hindi ka maglilingkod sa Diyos. So yung kay Solomon, binigay ni Solomon ng pansin sa kanyang sarili, bahay. Mas marami siyang mga ginawang mga bagay para sa sarili niya. Parang pinakita niya lang, parang nangyayari po ito pagdating sa gawain ng Panginoon, konti lang ang binibigay natin. Pero mas maraming binibigay natin sa ating sarili. Pero kung tunay tayong mananampalataya, mas marami tayong magagawa sa gawain ng Diyos. Naalala niyo yung sinabi ni Pastor Hill, turn your temporal thing into eternal value. And you can do that if you allow and if you have strong and developed faith to God. That all your temporal stuff can be converted in eternal value. Like what Jesus said, lay up your treasures in heaven. Be careful of divided attention. Don't give God leftovers. Love God with your whole heart. Ibigin ang Diyos ng buong puso. Wala nakakahati dapat dyan sa puso mo, kundi ang Diyos po. Pag ganyan na ang nandyan sa puso mo, mapayapa ka. Pag nandyan ang magaan. Kaya maganit ang pagpapala ng Diyos. Kasi hindi natin iningatan na baka meron dyan sa puso natin na kahati pa ang Diyos. Kaya in-encourage ko yung asawa ko, sabi ko sa asawa ko, mag-focus lang tayo sa Diyos. Yung relasyon natin, mas gaganda at sasarap yan. I encouraged my wife. I said, let always be careful of divided attention. Because if your focus is and your priority is always God, we don't have problem in our marriage life. Because God is the only one, institute and establish marriage, not government, not human opinions or other opinions, but only God. So what we need is always give God priority. If we give God, when we give God priority, for sure our marriage will be stronger. God will bless our marriage. God gave us more fruit in our marriage. I said to my wife, that's why we need to be careful of divided attention. Solomon slowly gave God less priority because he had a divided attention. He built a lots of system. He built lots of structures. He built lots of houses for himself. Solomon gave attention to
more His own. God does not want partial devotion, brethren. Ayaw ng Diyos ang hating puso. Ang gusto ng Diyos, ibigay natin yung buong puso natin. Ang mag-asawa, titibay ang kanilang pagsasama. Kung ang pundasyon nila hindi pera. Kung ang pundasyon nila ay Diyos. Kaya, hindi pwedeng magbibigay tayo ng panahon sa Panginoon ayon lang sa kagustuhan natin. Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, yung linggo, hindi natin pwede lagyan ng kung ano-anong appointment yan. Para sa Diyos yan eh. Ako wala akong appointment ng linggo. Ang appointment na yan ay para sa Diyos. Walang appointment yung anak ko, walang appointment yung asawa ko. Sabi ko sa kanila, ang appointment nyo pag linggo ay sa Diyos. Diyan muling nabuhay ang Panginoon. Hindi Sabado siya muling nabuhay, kundi linggo. At nung siya muling nabuhay, pagpapatotoo yon na araw ng linggo ay para sa Diyos. Tama po? Gusto mo tumibay yung iyong relasyon sa Diyos? Simple lamang. Bigyan mo siya ng maraming panahon. Kaysa mag-isip ka na mag-isip, tingin ka na tingin sa cellphone mo, bumukas ka ng Biblia, join ka sa mga ministries natin sa Bible program. Diyan, ma-resonate or diyan mag-change yung mind mo. Mas lalakas ang pananampalataya mo sa Diyos. Kaya humihina. Kasi nabigyan mo siya ng divided attention. And be careful of divided attention, church. Don't give God's leftovers of your time. Don't give God's leftover your leftovers. Avoid distracted worship also. Okay? Not only that, not only be careful of your priorities, not only be careful not to replace God things with good things, like Solomon built houses and systems and structures, that good things, but good things can become idols when they replace God's things, Anything that takes God's place is dangerous. But not only that, not only be careful with divided attention, how about, brothers and sisters, be careful of losing spiritual passion. No, sigasig mo. Hindi ka pa inuutusan, bambirang bilis mo. First year mo bilang Kristiyano, ang sipag mo. Second year mong full-time worker, abay, approachable ka. Third year ka na sa Bible school, abay, pambira, ang sipag mo. Pero after mo graduate, 10 years ka ng full-time worker. Abay, ang sungit mo na. Hindi ka na makausap. Noong naghihirap ka pa, ang bait mo, giver ka. Nung yung pinagpala ka ng Panginoon materially, ayun, mas naging madamot na. The Bible says in verse number 3, let's go back to the Bible. This is the word of God, church. That's not my word. The Bible says, and it was covered with cedar above upon the beams that lay on 45 pillars, 15 in a row. So what does it mean, church? I want to explain this. Solomon started with passion for God in First Kings, but in chapter 7, later than passion faded. Passion must be maintained. Either amen. Be careful of losing your spiritual passion. Nagsimula si Solomon na mayroong kasigasigan, may apoy para sa Diyos, pero kinalaunan, mga kapatid, sabi ng Biblia, nawala po ito. Mas nag-focus siya sa mga craftsmanship niya. Okay, may wisdom siya eh. May wisdom si Solomon. Matindi ang binigay sa kanya ng wisdom, pero yung wisdom niya ngayon, ginagamit niya ngayon sa mga bagay. Passion niya talaga mag-design eh. Akalain mo, sabi ng verse 3, nagdi-design siya, akalain mo, na-design niya ito. Pero ano nangyari mga kapatid? Nagdi-design siya, pero mapapansin niyo po ngayon, sa salita ng Diyos,
Nawala na yung passion niya sa Panginoon. Ang apoy sa Diyos ay kailangan ingatan. Passion must be maintained. And the Bible says, according to the Word of God, Solomon started with passion for God. If you read chapter number 3, 4, 5, and 6, but later, that passion faded. Either amen? That passion faded. Kaya makikita po natin dito mga kapatid, nawala po yung passion niya. So, pwede palang mangyari yun. Pwede po. Pwedeng mawala po yung passion natin mga kapatid. Kaya mapapansin natin mga kapatid na yung passion ni Solomon ay nawala na. Nagkaroon muna po ng problema si Solomon. At yun na nakakalungkot mga kapatid, na mawala din yung passion natin. Dapat hindi po mawawala yung passion natin. Be careful of losing spiritual passion. Solomon started with what a great spiritual passion for God's glory. But later, that spiritual passion, the Bible says, faded. My question this morning, are you still excited about God's words? Hello? Wala na yata akong kausap dito. Tinutulugan nyo na naman ako. May kausap pa ba tayo? Meron ka pa bang gana at meron ka pa bang kaganahan sa salita ng Diyos? Ingatan mo yan. Dapat ma-maintain mo yan. Listen, don't let routine replace relationships. Huwag hayaan ang routine natin, kagaya ni Solomon, ang pumalit sa ating passion, sa ating apoy sa Diyos. Nung 3 taon ka pa lang sa ministry, o ba andyan yung passion mo. Nung naka-6 at 10 taon ka na, nawala. Dapat yung apoy na yan, lagi nag-aalab yan. Nagsimula si Solomon na may alab, may apoy para sa Diyos. Pero kalaunan nawala ito. Mas na-focus niya yung mga bagay-bagay na nakikita niya sa kanya, yung last of the eyes, because of the last of the eyes, he lose his spiritual compassion. In the same way, brothers and sisters in the Lord, that's why I encourage you, keep your prayer life alive. Passion must be maintained. Imagine Solomon started with great passion, a spiritual passion for God's glory, and then later, that passion faded. Nawala na yung passion niya. Pansinin niyo dito sa church, lagi natin pinapaapo yung ating spiritual passion sa Panginoon. At pinahintulutan ng Diyos na sometimes wala ako dyan sa Newman, sometimes wala ako dyan sa Perk. Kasi mas mauunawaan mo ngayon ano ang level ng passion mo para sa Panginoon. Dapat ang nagpapaapoy, nagpapaalab ng passion mo sa Panginoon ay yung salita ng Diyos. Nagsimula si Solomon, sabi ng Biblia na may alab at may apoy para sa Diyos, pero kinalaunan na wala ito. Nangyayari din sa atin mga kapatid, di ba? Na minsan, pag hindi natin nabantayan, nawawala yung apoy natin para sa Diyos. Mga kapatid, ang apoy sa Diyos ay kailangan ingatan. Kailangan natin ingatan yan. Huwag hayaan ang mga routine ang pumalit sa alab natin sa Diyos. Pag hindi tayo, active tayo, di ba? Active. Alright, active tayo. We're so active, okay? But do not allow activities replace your spiritual passion. Kung natutunan mo, may kasigalahan ka sa pagsosoul winning, dapat ganun din. Ngayong tumatagal ka na, alam nyo ba, natuto ako mag-soul winning. I remember, I learned
how to share the gospel when witnessing someone when I was 16 years old, year 2005. And still, I have passion. I have spiritual passion because I believe passion must be maintained. How you maintain that? Keep your prayer life alive. Stay excited about God's word. And don't let activities or routine replace your relationship in devotion to God. Passion, spiritual passion must be maintained. And the Bible make it clear Solomon started with great passion for God, but later that passion faded. I praise God that I'm still year 2005 and now it's 2026, almost 20 years. I still have compassion and spiritual passion for the lost souls. And you can maintain that, brethren, if you keep your prayer life alive. It can maintain that passion if you stay excited about God's word. Dalawa lang yan. Pagka matindi ka sa pananalangin, matindi ka rin at may gana ka sa salita ng Diyos, hindi mawawala yung alab mo sa Diyos. Alisin mo ngayon yung marami mong panahon sa pananalangin, paglalapit mo sa sarili mo sa Diyos, sa pamamaraan ng panalangin, mawawala yung spiritual compassion mo. Alisin mo yung activities mo sa mga sa pangangaral or sa pakikinig ng salita ng Diyos, mawawala yung spiritual compassion mo. Pero sinasabi lang ng salita ng Diyos, nagsimula ng ganun si Solomon, may alab po siya, mayroon siyang apoy, may compassion po siya para sa Diyos, pero kinalaunan na wala po ito. So possible na mawawala ito kung hindi natin i-maintain, hindi natin pananatiling buhay ang pananalangin natin. Hindi natin pananatiling tayo ay may gana sa salita ng Diyos. Kaya nga huwag hayaan yung mga activities natin o routine natin ang pumapalit sa mga bagay na importante sa Diyos. This morning, the Word of God is simple. The Word of God teaches us this morning that we need to be careful of subtle priority. Solomon did not reject God overnight. His priority slowly shifted. And that spiritual decline lose his passion. And spiritual decline, brethren, is often quiet and gradually. Paglayo sa Diyos, kadalasan tahimik yan. Dahan-dahan lang yan. Dahan-dahan. Hanggang malayo ka na sa Diyos. Hanggang bumalik ka na doon sa old nature mo. Bakit? Hindi natin iningatan. Hindi kagad tumalikod si Solomon sa Diyos. Unti-unting nagbago ang kanyang prioridad. Nagsimula na yan sa chapter 7. From chapter 1, chapter 2, chapter 3, down to chapter 6, you will find out that Solomon gave God's priority. But in chapter 7, brothers and sisters, Solomon did not reject God, but his priority is slowly shifted. Unting-unting nagbago ang kanyang prioridad. That's why don't ignore small compromises. Missing one devotion can become habit. And small neglect leads to big spiritual or lose spiritual passion. And we talk about be careful not to replace God with good things. Like what it said, Solomon built good things, build houses, system, and structures. And that good things is very dangerous. Why? That good things can become idols when they replace God priority. Anything that takes God's place is dangerous. Don't forget that. Not only that, Solomon have divided attention. So be careful of divided attention. Solomon gave more attention of building his own thing
And God does not want partial devotion. Love God with all your heart. Love God with all your mind. Love God with all our soul. That's the word of God says. To avoid distracted worship. Avoid divided worship. Avoid serving two masters. Avoid serve alcohol and Bible. Serve battles and Bible. Avoid that. Serve God. Love God with your whole heart. And last, like what we said this morning, be careful of losing spiritual passion. Solomon started with great passion for God's glory. Like what I said later, that great passion paid it. Passion must be maintained while you are in the ministry. Keep your prayers life alive. Stay excited about God's word. Maging masaya tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos. Kahit sabihin ng kaibigan, dyan na lang kayo, mapapako na lang kayo dyan. Kung malinaw sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, wala problema yun. Kung ito ay para sa Diyos, okay lang mapako rito. Ganyan ba sa simbahan ninyo? Di na kayo makapamasyal? Ba, hindi totoo yan. Ang dami namin ditong church camp. Dami namin dito activities na pupunta kami sa iba-ibang lugar. Noong December, umalis po kami. Ngayong April, umalis din po kami. So, huwag mo sabihin na dyan lang kami napapako sa simbahan. Yan yung mga isip at puso na talaga nagpapakilala na wala sila sa Diyos at hindi pa nila kilala ang Diyos. Kaya panatiling buhay ang pananalangin. Mga kapatid, matagumpay si Solomon sa labas, pero bumagsak po siya sa loob. Nawala po yung kanya pong alab sa loob. Makikita nyo, active si Solomon. Napakahusay. Ginamit niya yung wisdom panglabas, pero hindi niya ginamit yung wisdom na binigay sa kanya ng Diyos pangloob. Yan ang nakakatakot, mga kapatid. Listen to this. I'm done. Don't, measure life by achievements. That's why when we achieve something before, we talk about that in the table. That's good. That's manifestation how God teaches you. That's God's manifestation how God preserves your life. That's God's manifestation that God bless you. But let me tell you this, be careful and don't measure life by achievement. Always focus on your relation with God. Always focus trusting thy words. Because a strong heart is more important than a strong image. Mas mahalaga ang matibay na puso at pagmamahal sa Diyos kaysa magandang imahe natin sa tao. Solomon, according to the Word of God, did not fall in one day. He just slowly shifted his priority to God. He drifted. And many people today are not running away from God, but they are slowly drifting away from God. Mga kapatid, hindi isang araw bumagsak si Solomon. Unti-unti siyang lumalayo sa Diyos. Nakukuha niyo po ba? Natagumpay si Solomon sa labas, pero bumagsak siya sa loob. Solomon was successful externally. He built houses, he built structures, he built system, but later failed eternally. Inner. So Solomon was successful extremely, but inner one, he failed. So what does it mean? Success without God leads to emptiness. Matagumpay si Solomon sa labas, pero bumagsak siya sa loob. Ang dami mong gamit, ang dami mong napatunayan, ang dami mong award, ang dami mong ranggo, pero ang tagumpay na walang Diyos ay nauuwi sa kawalan. Ganyan si Solomon. Napakatalino ni Solomon, napakayaman ni Solomon, dami niya na-build. Pero kinalaunan, unti-unting napapalayo sa Diyos at unti-unting empty po siya.
Morning. Four things that we can remind it this morning. Be careful what your priorities. Be careful not to replace God things with good things. Be careful of divided attention. And lastly, be careful of losing your spiritual passion. Maintain. Passion must be maintained. Your spiritual passion must be maintained. And church, this morning, let's open our mind, and this is the word of God. Let's be careful what you slowly neglect today, because what you slowly neglect today may be what you completely lose tomorrow. Wala po masama mag-ingat. Di ba po ba? Amen? Bumiyahe kami, papunta, this is a small story, We traveled from first last Monday going to Newman. And there's a lots of signage there. There's a possible group of red cow and kangaroos. So sometimes we just ignore it. Cows. I have bull bars. I have spotlight. No cows in the road. Sometimes we neglect. Sometimes we ignore that signage. The same, brethren. This is the word of God. Sometimes we ignore the warnings of the word of God. We ignore the word of God. But do you know? I praise God. I learned to apply what God's word. And brethren, when we travel going to Newman, all right, let I learned to apply what the signage says. 110 kilometers only, and slowly, because there is red cow and big kangaroos in the road. Especially at winter time. Winter is coming. The grass is blooming. So what I did is slowly. And while I driving slowly, I see there's a group of red cow crossing the road. So I praise God when we apply this in the Word of God, when we learn to be careful, it helped you and me to follow what God wants you to do. It helps you to go to God's destination in your life. So be careful what you slowly neglect today, because what you slowly neglect today may be what you completely lose tomorrow. And after I arrive in Newman, a couple of days, there is a lot of car crash, literally crash the red cow. I praise God that I learned to be careful. Kaya mag-ingat tayo. Ang unti-unti mo pinapabayaan ngayon ay maaring tuluyan mong mawala yan. Mag-ingat ka, mawala ang iyong pamilya. Fokusan mo ang Diyos. For sure, hindi mo mawala ang pamilya mo. Mag-ingat na mawala ang salita ng Diyos sa pamilya mo. Fokusan mo ang salita ng Diyos. Bakit? Baka dahan-dahan may impluensya ng ating mga anak na walang kinikilalang Diyos. Mag-ingat na wala tayong panahon sa ating mga anak. Lalo na bilang leader ng tahanan, bilang tatay, tayo ngayon na naghahatag ng pagkain physically, dapat tayo rin naghahatag ng pagkain nila spiritually. Kaya mga kapatid, walang masama, mag-ingat tayo. Amen? Alright? Watch your thoughts. Guard your desires. Stay close God daily. Let us pray. Heavenly Father, thank you for this devotion this morning. Thank you for teaching me and teaching us this morning that we need to be careful. Thank you, O God, for your help. Thank you for the wisdom that you give it to each everyone. Thank you for giving us wisdom to understand thy words. Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. And I pray, Lord,
Solomon organized kingdom was the result of your given wisdom to him. But later on, Solomon lose his spiritual passion. Solomon, he drifted away from you, and Solomon slowly gave you less priority. And your words simply saying to us, we need to be careful. We need to be careful about that. Thank you, Lord, for what you have done this morning. And bless your people. Thank you for your knowledge and wisdom. Papalain niyo po kami ngayong umaga. And I pray, Lord, that continue to give us understanding. We need to be careful with our priorities. And thank you for life lesson to Solomon, that we don't give you a leftover time, but we must put you first in our schedule and always check our priorities regularly. And our time reveals what matters the most. So thank you for that, oh God. And bless your people this morning. Thank you for encouraging us. Thank you for healing us. And those people that in the bed of sickness, they are in bed of sickness, heal them, oh God. Restore them, oh God. And I pray, oh God, that give him extra strength, please. And those that don't have food, give them food. Not only physical food, but spiritual food. Those that have a family problem, please reconcile the broken family. Reconcile the brokenness. Thank you, Jesus, for saving us, restoring us. And I pray, Lord, for redeeming us. Forgive us our sins. Cleanse us from our iniquity. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Alrighty. Thank you very much, brothers and sisters. And I believe tomorrow we can continue this. Okay, I'm already here, and I believe at least it's slow down our time for God. Salamat sa Panginoon at na medyo naayos-ayos na natin ulit yung schedule natin. Okay, God bless sa mga kasamahan ko dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon at salamat sa inyong time na kayo po ay naka-join ngayong umaga. Alright, God bless you all, and may the Lord bless you. All the glory belongs to Jesus. See you tomorrow. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. And I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. Now some folks say they can't make it through the day without a little something to help them on their way. Friend, let me tell you about Jesus, God's gift to man. He lifted my load and He saved my soul. Now I'm born again. Now I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. Oh, and I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. I don't have a lot of money or things to call my own, but I'm laying my treasures in a heavenly home. And you can take away my things that money can buy, but my friend, you see, I would still be the richest man alive, 'cause I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time, and I don't need love,
blessed and I'm living on love. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. Whoa, and I don't need luck, 'cause I've got faith.